Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Quiapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH, i-turn on ang bell notification, at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Nang sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng katinuan ni Tanggol. Biglang bumagsak ang mundo sa kanyang balikat nang humarap sa kanya ang katotohanan. Wala na si Santino. Ang kapatid na minsang niyakap niya, ang kapatid na pinangakuan niyang poprotektahan. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip ang eksena. Ang katawan ni Santino, duguan, walang buhay, walang laban. Sa bawat hinga, lalo pang lumalalim ang galit, dalamhati, at walang katapusang pagsisisi. Paulit-ulit niyang bulong, parang dasal na walang sagot. Kung naroon ako, kung naging mas maingat ako, kung hindi ako nagkamali. Samantala, naguguluhan si Miguelito. Magulo ang kanyang isip, halos hindi makapag-isip ng malinaw. Ngunit matalim ang mga salita ng kanyang ina. Hindi sila maaaring umatras sa kapangyarihan. Ang pagbibitiw ay katumbas ng pag-amin ng kasalanan, at iyon ay hindi nila tatanggapin. Mariing idineklara ni Roberto na hindi sila pwedeng umurong. Hindi ngayon, hindi kailanman. Kung sila'y lilisan, matatakpan ang katotohanan, mananaig ang kasinungalingan. Kailangan nilang tumindig, ipagtanggol ang lungsod, ipaglaban ang katotohanang matagal nang pinipigil. Kahit harapin ang galit ng tao. Ngunit para kay Tanggol, iisa lang ang mahalaga. Makita si Santino. Kahit bangkay na lamang, kahit huling pagkakataon. Kailangan niyang humingi ng tawad, ipadama sa kapatid na kahit sa kamatayan, hindi siya nag-iisa. Sinabi ng ina na nasa bahay ni Congressman Leo ang katawan ni Santino. Walang pag-aalinlangan, naglakad si Tanggol. Mabigat ang bawat hakbang, nilalamon ng dalamhati at galit. Sa harap ng kabaong, gumuho ang lahat. Nawala ang tapang na pilit niyang pinanghahawakan. Bumuhos ang luha ng walang tigil. Walang hiya, walang pagpipigil. Hinawakan ng malamig na kamay ng kapatid, halos mawala ng tinig. Sa kanyang puso, malinaw. Dapat siya ang naroon, dapat siya ang namatay, hindi si Santino. Dumating si Rigor sa bahay ni Congressman Leo kasama ang mga pulis. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit. Malakas niyang inutos na palayasin sina Tanggol at ang kanyang mga kasama. Kahit ilang ulit sabihin na wala roon si Tanggol, tumanggi siyang maniwala. Walang halaga sa kanya ang salita. Gusto niya ng dugo, gusto niya ng paghihiganti. Lumapit si Emilio upang balaan si Tanggol. Nasa labas si Rigor, naghihintay. Sa sandaling iyon, nag-alab ang apoy sa dibdib ni Tanggol. Wasak na wasak si Tanggol. Sa kanyang isip, malinaw ang katotohanan. Si Rigor ang ugat ng lahat. Kung wala si Rigor, marahil buhay pa si Santino. Sa sandaling iyon, nangako siya sa sarili. Kapag muling nagtagpo ang kanilang landas, wala nang pag-aalinlangan. Pebrero 9, Lunes, nakahanap ng bagong kadlungan si Tanggol at ang kanyang grupo. Isang lumang, madilim, abandonadong gusali. Malinaw na matagal na itong iniwan. Bago pumasok, bumalot ang takot at pagdududa. May tao kaya sa loob? Ngunit wala silang pagpipilian. Pagpasok, sabay-sabay silang sumigaw. Tao po. Walang sumagot. Doon nila na lamang tunay na walang laman ang lugar. Kahit panandalian, maaari itong maging kanilang silungan. Samantala, sa City Hall, lalo pang uminit ang sitwasyon. Sumugod ang tao. Inutusan ni Roberto ang abogado na magsampa ng reconsideration. Mariin niyang sinabi kay Miguelito, walang pagbibitiw, walang pagsuko sa City Hall. Nanginginig si Miguelito sa loob, ngunit sumagot siya. Sinubukan ng pulis na pigilan ng tao. Sumiklab ang kaguluhan. Marami ang nasugatan. Para kay Roberto, ang pag-alis sa Maynila ay pagkatalo. Ngunit bawat sigaw ng sugatan ay lalong bumigat sa kanilang konsensya. Sa bahay ni Rigor,
Tinulungan nina Enteng at Tanggol sina Bulldog at Thanos sa kanilang mga sugat. Dumating si Mondo, dala ang balita mula sa presinto. Nalaman ni Rigor na pinalaya ni Mondo si Marites. Nilamon siya ng galit. Para kay Rigor, si Marites ang susi upang matagpuan si Tanggol. Nang marinig niyang hindi nahuli si Tanggol sa raid, sumabog ang kanyang puot. Sinuntok niya si Mondo. Ngunit hindi na nakapagtimpi si Mondo. Hinarap niya si Rigor. Sa wakas, inamin niya ang katotohanang matagal ng tinik sa kanyang puso. Hindi si Tanggol ang pumatay kay Santino. Bala ni Sior ang tumapos sa buhay ni Santino. Inialay ng kapatid ang kanyang buhay upang mailigtas si Tanggol. Ang pag-amin na iyon ay parang patalim na tumusok sa puso ni Tess. Nilamon siya ng galit, dalamhati, at pagsisisi. Nangako siya, ibabalik niya ang kanyang anak at si Congressman Leo ang tutulong sa kanya. Sa burol ni Santino, nagtipon ng pamilya, sugatan ang bawat isa. Mabigat ang bawat puso, naglalagablab ang bawat mata. Ngunit malinaw sa lahat, hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito nagsisimula. Nang humarap si Tess kay Rigor, wala siyang ipinakitang takot. Mariin niyang idineklara, ibabalik niya ang kanyang anak. Itinaas ni Rigor ang baril sa kanya, ngunit hindi siya umatras. Sa bawat tanong, unti-unting nabunyag ang mga krimen ni Rigor. Sa huli, ibinaba ni Rigor ang baril. Wala nang magawa. Kinuha ni Marites ang katawan ni Santino. Maingat na sinuri ni Ramon ang paligid. Sinabi niyang ligtas sila sa ngayon, ngunit walang nakakaalam kung hanggang kailan. Humingi ng tawad si Tanggol kay Ramon dahil sa pagtitiwala kay Ben. Binalaan siya ni Ramon. Kailangan nilang maging mas maingat dahil hindi nila alam kung sino ang susunod na traidor. Samantala, nag-iisa si Rigor, umiinom. Sa kanyang isip, iisa ang paniniwala, tiyak na darating si Tanggol sa burol ni Santino. At malinaw sa kanya, bago mailibing si Santino, magkakaroon ng huling pagtutuos. Galit, dalamhati, at walang awang paghihiganti ang magtatagpo. Tahimik ang gabi, ngunit mapanlin lang ang katahimikan. Sa gusaling pinagtataguan ni Tanggol at ng kanyang mga kasama, walang nakatulog ng payapa. Bawat tunog sa hangin, bawat kaluskos sa dilim ay parang babala. Nakaupo si Tanggol sa isang sulok, nakasandal sa dingding, nakatitig sa kawalan. Paulit-ulit lumilitaw sa kanyang isip ang mukha ni Santino, walang buhay, tahimik, puno ng mga tanong na hindi na masasagot. Sa bawat pagdilat, bumabalik ang sandali, ang putok, ang pagbagsak, ang sigaw na hindi natapos. Lumapit si Jackie. Nais niyang magsalita, nais niyang maunawaan, ngunit walang salitang lumabas. Kaya't umupo na lamang siya sa tabi ni Tanggol. Minsan, sapat na ang presensya. Ngunit kahit ganoon, tila kulang pa rin. Sa mga sandaling iyon, lalo pang bumigat ang hangin sa burol ni Santino. Nakaabang si Ramon, baril sa kamay, nakatutok ang mga mata sa bintana at pinto. Alam niyang hindi sila maaaring magtagal. Darating muli ang kaaway. Sa kanyang isip, malinaw, hindi pa tapos ang laban. Sa bahay ni Congressman Leo, mas mabigat ang atmosfera. Ang burol ay hindi lamang pagluluksa, kundi tahimik na paghahanda. Dumating ang mga tao, dala ang panalangin. Ngunit sa kanilang mga mata ay bakas ang takot, pulungan, at masamang hudyat. Hindi umalis si Tess sa tabi ng kabaong. Hinaplos niya ang buhok ng anak para bang umaasang muling magigising. Sa bawat luha, lalo pang tumitindi ang kanyang galit. Para sa kanya, malinaw. May dapat managot. Sa isang madilim na sulok, nag-iisa si Rigor. Tahimik, ngunit magulo ang isip. Hindi niya matanggap na unti-unting nawawala ang kanyang kontrol. Hindi niya matanggap na may lumalaban sa kanya. At higit sa lahat, hindi niya matanggap na buhay pa si Tanggol. Sa bawat lagok ng alak, lalo pang tumitibay ang kanyang panata. Kapag dumating si Tanggol sa burol, matatapos ang lahat. Ibabalik niya ang takot,
Patutunayan niyang hawak pa rin niya ang kapangyarihan. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, gumagawa rin ng parehong pasya si Tanggol. Bigla siyang tumayo, para bang tinulak ng konsensya. Lumapit siya kay Ramon at mariing sinabi, pupunta siya sa burol. Kahit alam niyang patibong, kahit anumang mangyari. Pinilit siyang pigilan ni Ramon, pinaalalahanan sa panganib. Ngunit sa mga mata ni Tanggol, iisa lang ang panata. Pupunta siya. Dahil hindi ito tungkol sa taktika, hindi tungkol sa seguridad. Ito'y huling pamamaalam sa kanyang kapatid. Tahimik na dumating si Tanggol sa burol. Mabigat ang bawat hakbang. Sa harap ng kabaong, tinitigan niya ang mukha ng kapatid. Hindi na muling gagalaw, ngingiti, tatawag ng kuya. Bumigay ang kanyang tuhod. Walang tigil ang pag-iyak. Sa bawat hikbi, sinisisi ang sarili. Kasalanan ko, kung naging mas maingat ako, kung kumilos ako agad, kung nailigtas ko siya. Mahigpit niyang niyakap ang kabaong, para bang maririnig pa siya ng kapatid. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Lumapit si Marites. Namumula ang mga mata sa luha, ngunit mariin ang tinig. Ipinatong ang kamay sa balikat ni Tanggol. Hindi ikaw ang may sala. Si Rigor ang ugat ng lahat. Ang kanyang galit, kasakiman, at kalupitan. Si Rigor ang pumatay kay Santino. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin. Dumating si Rigor kasama ang mga pulis. Ang kanyang presensya ay parang anino na bumalot sa lugar. Sumigaw siya, puno ng galit, walang awa, walang takot. Hinanap si Tanggol. Ngunit hinarang siya ng mga tanod at ni Congressman Mujica. Mariin nilang sinabi, wala si Tanggol at wala siyang karapatang magdala ng gulo sa burol. Ngunit hindi nakinig si Rigor. Naniniwala siyang naroon si Tanggol at hindi siya aalis hanggat hindi nakikita. Mariing inutusan niyang pumasok ang mga pulis. Tinulak, sinuntok, binugbog ang mga tanod para lamang masigurong naroon si Tanggol. Ang banal na lugar ng pamamaalam ay unti-unting nagiging madugong sagupaan. Mabilis na nagbabala kay Tanggol. Nasa labas si Rigor. Dumilim ang kanyang paningin. Sumabog ang matagal nang pinipigilang galit. Handang harapin si Rigor, ang halimaw na pumatay kay Santino. Ramdam niyang ito na ang sandali. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ng mga kasama. Ipinaalala nila, sobrang delikado, maraming inosente ang madadamay. Nanginginig si Tanggol sa galit at luha, pilit na kumakawala. Para sa kanya, ito na ang oras ng hustisya. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin. Dumating si Rigor kasama ang mga pulis. At ang kanyang presensya ay parang anino na bumalot sa buong burol. Malakas ang kanyang sigaw. Puno ng galit, walang awa, walang takot. Hinanap niya si Tanggol. Ngunit hinarang siya ng mga tanod at ni Congressman Mujica. Mariin nilang sinabi, wala si Tanggol at wala siyang karapatang magdala ng gulo sa burol. Ngunit hindi nakinig si Rigor. Naniniwala siyang naroon si Tanggol at tumangging umalis hanggat hindi niya nakikita. Mariing inutusan niyang pumasok ang mga pulis. Tinulak, sinuntok, binugbog ang mga tanod para lamang masigurong naroon si Tanggol. Ang banal na lugar ng pamamaalam ay unti-unting nagiging madugong sagupaan. Mabilis na nagbabala kay Tanggol. Nasa labas si Rigor. Dumilim ang kanyang paningin. Sumabog ang matagal nang pinipigilang galit. Handang harapin si Rigor, ang halimaw na pumatay kay Santino. Ramdam niyang ito na ang sandali. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ng mga kasama. Ipinaalala nila, sobrang delikado. Maraming inosente ang madadamay. Nanginginig si Tanggol sa galit at luha. Pilit na kumakawala. Para sa kanya, ito na ang oras ng hustisya. Sa labas, patuloy ang sigaw ni Rigor. Inuutos na hilahin palabas si Tanggol. Sa loob, halos hindi na mapigilan si Tanggol. Para sa kanya, si Rigor ang ugat ng lahat. Ang kamatayan ni Santino, ang pagkawasak ng kanilang pamilya. Lumapit si Marites. Halos lumuhod, mariing pagsusumamo. Hindi dito.
Hindi ngayon, hindi sa harap ng kabaong, hindi sa gitna ng tao. Sumang-ayon si Ramon. Sinabi niyang darating ang maraming pagkakataon upang harapin si Rigor. Ngunit ang pamamaalam kay Santino ay hindi dapat dungisan ng dugo at galit. Matapos ang mahabang katahimikan, mabigat ang paghinga, pumayag si Tanggol. Pinili niyang lunukin muna ang galit. Para sa kapatid, iiwasan niya ang gulo. Tahimik siyang lumabas sa likod. Lumayo siya sa kaguluhan, ngunit hindi sa paghihiganti. Bago umalis, nangako siya kay Marites. Kapag muling nagtagpo sila ni Rigor, tatapusin niya ang lahat. Hindi nawala ang tensyon sa burol. Mabigat ang hangin, handang sumabog anumang oras. Sa labas, paikot-ikot si Rigor, nakakunot ang noo, bawat hakbang ay puno ng galit. Parang sugatang hayop, mas mapanganib, mas mabangis. Hindi niya matanggap na muling nakatakas si Tanggol. Sa kanyang isip, si Tanggol ang may sala sa lahat. Sa kamatayan ni Santino, sa kaguluhan, sa konsensyang pilit niyang tinatakasan. Sa loob, nanatili si Marites sa tabi ng kabaong. Tahimik, pagod. Para bang naubos na ang luha at lakas. Nakatingin siya sa mukha ni Santino. Sa kanyang dibdib, paulit-ulit na umuukit ang tanong. Hanggang kailan magpapatuloy ito? Hanggang kailan magdurusa ang mga anak sa krimeng hindi nila ginawa? Lumapit si Ramon. Mabigat ang tinig, ngunit kalmado. Alam niya, hindi pa tapos ang laban. Ang pag-atras ni Tanggol ay hindi wakas. Isang pansamantalang katahimikan lamang bago ang mas malaking unos. Sa madilim na eskinita, huminto si Tanggol. Nakasandal sa pader, ipinikit ang mga mata. Bumalik ang huling sandali ni Santino, ang huling tawag, ang huling sigaw, ang huling eksenang hindi na maibabalik. Kumuyom ang kanyang kamao, nanginig ang katawan. Hindi sa takot, kundi sa galit na matagal nang nakabaon. Doon naging malinaw, hindi na siya maaaring sumugod ng bulag. Kailangan niyang harapin si Rigor hindi lang sa galit, kundi sa paghahanda. Kailangan niyang maging handa sa posibilidad na mawala ang lahat. Samantala, pinanood ni Rigor ang mga taong isa-isang lumalabas. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at puot. Dala ng kaguluhang kanyang idinulot, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, lalo pang tumigas ang kanyang anyo. Para sa kanya, wala nang sagrado, wala nang hangganan. Mahinang bulong ang iniutos niya sa isang pulis. Isang plano na tiyak na magbubukas ng bagong kabanata ng karahasan. Sa isang sulok ng komunidad, may mga matang tahimik na nakamasid. Matagal na silang naghihintay ng tamang sandali. Sa oras na iyon, ilalantad nila ang mga katotohanang matagal nang pinipigil. Tahimik sila, maingat, ngunit handa. At sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang alaala ni Santino. Ang kanyang kamatayan ay naging mitsa ng apoy, ng galit, paghihiganti, at katotohanan. Bawat alaala ay nagliliyab na parang sulo, galit na handang sumabog, paghihiganti na hindi mapipigilan, at katotohanang matagal nang nakabaon, ngunit ngayon nasa bingit ng pagbubunyag. Hindi pa tapos ang kwento. Ngayon pa lamang ito nagsisimula. Isang bagong kabanata, kung saan magtatagpo ang galit, hustisya, at paghihiganti. At sa gitna ng labang iyon, nakatayo si Tanggol, handang tahakin ang landas na wala ng balikan.